Isang mapagpalang araw sa lahat, mga kasiyasat worldwide. Welcome back sa ating Batakan program dito pa rin sa ating Freddy Baying Jr. page. Today is February 4, 2025, Philippine Standard Time, 6:52 in the evening. Ayan. Narito muli ang iyong lingkod na maghahatid sa inyo ng isang talakayan tungkol sa paksang pampolitika na napapanahon at kailangan malaman ng ating mga kababayan worldwide. Pero bago ako magpatuloy ay hihingiin ko sa lahat ng aabutin ng aking munting vlog na paki-like at paki-share ang ating vlog para naman makaabot sa ating mga tropa at kababayan worldwide. Ayan. Alright. At sa ating mga followers, subscribers, at viewers ng ating Freddy Baying Jr. Facebook page at Batakan ni Siyasat YouTube channel, kasama na ang lahat na non-followers pero viewers na of course aabutin ng ating munting vlog, ay big shout out sa inyong lahat at muli isang mapagpalang araw. Ayan. Alright. So, teka. Bago ako magpatuloy ay gusto kong batiin at i-shout out ang magbabalik na bukal dyan sa aming lalawigan sa 1st District ng La Union sa katauhan ni Bukal JJ Oros. Ayan. So, it's our honor, sir, sa pagdalaw mo sa aming baryo at siyempre sa aming munting kubo. Ayan. Si Bukal JJ ay magbabalik muli. No, actually, hindi lang siya magbabalik, siya ay pabalik-balik. Yan, kasi sa ngayon siya ay City Councilor dyan sa lungsod ng San Fernando. Pero sabi nga niya sa kanyang kagustuhan na mapalawak palalo. Siyempre nga naman pag magiging bukal ay mas malawak ang kanyang pagsisilbihan. Yan. Sa kanyang kagustuhan na mangyayari yun ay muli magbabalik siya sa pagkabukal. Ayan. At siyempre inaasahan natin na mananalo muli sapagkat tinatangkilik naman ng sambayanan dyan sa 1st District ang kanyang serbisyo. Kaya nga siya pabalik-balik. Biruan nga nung nandun sa amin, ang pabalik-balik ay masarap. Ayan. So, masarap nga naman magserbisyo yan si Boss JJ. Kasi matagal na ng panahon na nagsilbi. Nag-last term na ngayon actually sa pagkabukal. Nakadalawang termino na nga rin yata. Kaya isa lang ibig sabihin nun, talagang maayos at mahusay ang kanyang pagsisilbi at paglilingkod. Kaya palakpakan natin si Boss JJ. Ayan, shout out sa iyo, sir. Ayan, si JJ Oros, Bukal, 1st District, La Union. Ayan. Alright. So, let's talk about the trust rating of our Vice President and President as well. No? Because according to the latest survey being conducted by social weather stations, lumagapak o bumaba muli, hindi naman lumagapak, sorry to say, bumaba muli
ang kanilang score. Kung saan si BP ay nagkaroon lang naman ng score na 49. Ayan. At si PBBM ay meron namang score na 50. Ayan. So, parehas na bumaba, although hindi naman malaki ang ibinaba. Slight lang, pero siyempre, sa usaping trust rating kasi, ito ay krusyal, di ba? Nagdudulot ito ng hindi magandang impression ng sambayanan. Ayan. Sambayanang Pilipino, ito pinag-uusapan na naman ng mga marites. Ayan, at saka mga analyst dito sa FB. Ayan. Pinatawag pala yung mga vlogger. Pero wala daw dumating. Nagpatawag yata ang narinig natin kanina, si Congressman Dan Fernandez na lumalaban naman ng pagka-gobernador diyan sa lalawigan ng Laguna. Ayan. Okay. Good luck sa'yo, Congressman Pogi, Idol. Ayan. So, alarming ito sa atin dahil parehas, di ba? Parehas na spaghetti pababa. Kaya nga ito yung bibigyan natin ng ating konting opinion at interpretasyon batay sa ating sariling pag-unawa, di ba, sa mga pangyayari. Actually, sa part ng ating Vice President, expected ito na bumaba. Bakit? Siyempre, sa tindi pa naman ng dinaanan niyang asunto, di ba, na isinasagawa sa Quadcom. Di ba? Pinapatikos na. Dami nang bumapatikos sa kanya na nababasa natin. Kasi dyan sa Quadcom, sa tingin natin, ito opinion ko lang, dumaan siya sa trial by publicity, which is not supposed to be. Ayan. Tama ba ko nun? Pero kung tutuusin, matatag ang ating Vice President sa mamamayan. No? Because in spite of those issues na ibinato sa kanya, ay hindi pa rin totally lumagapak ang kanyang rating. Di ba? Kunti lang. So in other words, marami pa rin naniniwala sa kanya. Di ba? Nakikita naman natin. So, that is a manifestation na siyempre yung mga binabanggit sa sa Quadcom, yan sa Kongreso, parang pumapasok sa kabilang tinga at lumalabas na lang sa kabilang tinga sa mga mamamayan. So, pero anyway, malakas ang din yun. Epekto. Kaya nga bumaba ang survey ng ating yung trust rating batay sa survey ng ating Vice President. Anyway, yung nangyari sa ating Presidente, Vice President, definitely magsisilbi itong aral. Di ba? Tama po ba, madam? Di ba? Magsisilbing aral sa'yo upang maging maangat o maiangat, no? Upang magiging, hindi pala may angat, upang maging maingat, di ba? Sa lahat ng hakbangin. At siyempre, para umiwas sa mga potential false moves. Kasi, ito naman, no, it's a matter of choices. No? Siyempre, hindi tayo naniniwala. Actually, hindi nga ako pabor dyan. Sa nangyari na binibira ang ating Vice President by publicity, no? Under the guise of Quadcom hearing, no? In order to discredit her reputation. Yun yung nakikita natin dito. Kasi una, no, premature, di ba? Inisyuhan nga kasi ng notice of disallowance. Sa pagkakaalam natin, siyempre, hindi naman agad na yun eh. Siyempre, binibigyan siya ng chance na i-correct kung ano man yung findings ng kuwa. Diba?
na hindi natin siya dapat agad-agad husgaan. May timeline naman yan eh. Kung binigyan siya ng notice of disallowance, there is a grace period or timeline for her to submit kung ano man yung kulang para makumplito niya. Yun naman ang ano dyan, no, sa pagkakaalam natin. So, it is a premature move na babanatan siya agad sa Quadcom. Diba? Yun naman yun eh. Diba? At siyempre, the way na facilitate no, ang kanyang issue sa Quadcom is something, para sa akin, ha? Ito opinion ko lang. Magagaling yung ating mga kongresista, pero of course sa akin, sa tingin ko, na-sensationalize. Ayan. Diba? Kasi nga, diba? Diba ang hearing in aid of legislation? Pero bakit ang tagal? No? What's the purpose of hearing? Diba? In aid of legislation, eh, dapat hindi ganon na na-sensationalize. Diba? Na pinapatagal. Diba? Dapat pagkatapos ng hearing, kinasuhan na lang. Diba? Pag-aabala pa ba yan? Hindi naman kailangang ungkatin mo lahat-lahat para magkaroon ka ng data o detalye. For you to, diba? Formulate, diba? Bills. Diba? In aid of legislation nga eh. Makapag-formulate ka ng mga panukalang batas. No? Based on that particular situation. Eh, hindi. Na-sensationalize. At yun nga yung premature pa yung ano, hinusgan na. Kaya ako, I'm sorry to say, no? Hindi ko sinusuportahan nung, lahat naman yan sinusuportahan natin eh. Siyempre, BP natin. Pati yung Pangulo natin sinusuportahan natin. No? Kaya nga pag nakakakita tayo ng something foul, hindi naman tayo, siguro manawagan tayo, sabihin natin sa kanila para makarating. Pero hindi yun yung maging rason para kung ano-ano na yung sasabihin natin. Eh, hindi tayo tunay na mamamayan pag ganun. Hindi tayo tunay na oposisyon sa mga, di ba? Hindi magandang pangyayari pag ganun yung style natin. Di ba? At ito nga, ulit-ulitin ko, no, nasa aking paniniwala, no, ang usaping confidential fund kasi ay hindi dapat hinahanap dyan ang breakdown, item per item. Kasi makukompromiso ang diwa o yung mga rason kung bakit iginawad ang confidential fund na yan sa ating Vice President. At siyempre sa lahat, kasi hindi lang naman siya ang merong confidential fund. Di ba? Sayang lang. Di ba? What is the grounds? What are the grounds kung bakit nag-i-issue? Di ba? At ang usaping confidential, kaya nga confidential from the word alone. Di ba? Confidential nga eh. Di ba? Hindi yan binubulakla. Ano daw? Hindi yan kinakalkal. Di ba? Alamin mo na lang kung ano yung, di ba? Halimbawa, kung ano yung mission, di ba? Kung ano yung activity, kung ano yung program, di ba? Siguro, I think it's enough na yun kasi confidential fund na yan eh. Inuungkat mo pa, what if kung ang programa ng confidential fund na yan, inilaan niya sa anti-insurgency campaign. Di, kakalkalin natin, lahat-lahat. Di parang kumuha tayo ng bato na pinukpok sa ating ulo. Di ba? Ang kumakalkal dyan, yung mga leftist dyan na tropa natin. Di ba? Pero tayo, leftist tayo, pero hindi natin kailangan labanan ang gobyerno. Di ba? Di ba? Mali yun. Mali yung ating nilalabanan yung gobyerno na lantaran. Di ba? Ihayag natin kung ano yung nakikita ng mali. Kalampagin natin sila. Ganun lang yun, kasimple. Ang daming, there are so many ways to do na hindi kailangan labanan sila. Okay? So, yun, no? Those are the important points of discussion as far as the case of BP Sara is concerned. No? Dito nga, sa pagbaba ng kanyang trust rating. And again, no, lesson learned ito sa lahat ng public servant. At siyempre, lalo sa iyo, Madam Vice President, di ba? Lesson learned sa iyo. Pero, siyempre, yung notice of disallowance naman,
Di ba? Naniniwala naman tayo na kaya nyo pong ayusin yan. At syempre, dapat ipakita nyo sa taong bayan. Di ba? Yun ang maganda dito. Dapat mapatunayan nyo sa ating taong bayan na mali ang kanilang impresyon. Di ba? Doon sa naging issue na ibinabato sa inyo. Yun yung gusto nating marinig. Di ba? At inaabangan natin. Di ba? Okay. So, on the other hand, no, dito naman tayo sa 50 na score ni PBBM. I love you, PBBM. Ayan. So, ito ay crucial dahil siya ang ating Pangulo. Delikado ito. Di ba? But of course, expected din ito dahil sa pagtaas ng mga bilihin. Hindi naman lingid sa atin eh. Alam natin, hindi naman tayo bulag. Tumaas ang mga bilihin. Lalong-lalo na ang bigas. Kasama pa ito doon sa battle cry ng ating Pangulo nung nagkakampanya na ang bigas ay pabababain hanggang 20 pesos. Ayan. Ewan ko kung totoong sinabi ito ng ating Pangulo, pero yun naman yung nababalitaan natin. Even sa mainstream media ay nababanggit. So siguro tingin ng sambayanan dito, hindi seryoso ang ating Pangulo sa kanyang programa. Di ba? Baka pro forma practice lang, baka propaganda lang ito ng ating Pangulo noon. Di ba? Pero hindi, di ba? May time pa naman, no? Bigyan natin ng pagkakataon kasi hindi naman ito pansit na napakadaling lutuin. Siyempre matagal din itong lulutuin. Di ba? At saka hindi lang naman siya ang nagmamanyobra dito eh. Siyempre maraming institution. Baka naman yung mga economic managers na niya, mga gabinete niya ang problema. Siyempre, hindi naman ang trabaho ng Pangulo dito eh. Trabaho ng Pangulo ang magmando. Diba? Ang mag-strategize dito, trabaho din ng mga kanyang hindi naman siya. So, pero siyempre, something na kulang at talagang yan ang impresyon ng sambayanan. Kaya ito siguro yung rason na bumaba ang kanyang trust rating. Yan. Nariyan din yung kaliwat kanan kasing hoarding. Di ba? Yung hoarding sa mga produkto. Di ba? Yung pagtatago ba? Tapos ibibinta na yung di ba? Sa mas mahal. Di ba? Yung mga lumalalang importation, alam naman natin. Di ba? Ayaw ng publiko ang importation dahil ang nasa utak nila kung may importation, may itong tax. Di ba? Kaya may importation dahil malaki ang patong. Ay kahit piso dos, di ba? Kung ton-ton nilada yan, di ang laki nun. Paano kung 20 na? Di ba? Gaya ng disclosure dati ni Senator Cynthia Villar na nabibili lang ang palay sa Vietnam ng something parang 18 to 20 at ibinibinta dito ng ang laki. Ang hirap i-explain paano nangyari yon, di ba? Although siyempre maraming bayarin bago makapasok dyan dito sa, bago makapasok sa Pilipinas. Pero paano natin ipapaliwanag yun sa publiko? Yung kasi ang problema. No? So, ulitin natin, ayaw ng sambayanan ng importation noon pa man. Diba? Kaya, dahil alam nga nila may patong yan. Kaya, yun siguro, no, yung rason na bumaba ang trust rating ng ating Pangulo. No, shout out sa'yo, sa ating Pangulo. Hoy, bakit apay? Ito si ating President, natin ito? Ludi natin, no? Start pa lang ng kanyang karir nung itinatag niya yung Philippinism. Di ba? Suportado natin ito hanggang ngayon, no? Medyo na lang tayo noong lumaban siya ng Vice President kasi ang assessment natin talaga mananalo. Pero natalo kaya medyo nawalan tayo ng ganap. But of course, itong lumaban siya ng pagka-presidente, sinuportahan natin ang ating Pangulo. Hindi natin pipwedeng di ba? Pababayaan. Sinuportahan natin yan.
Pero hindi ibig sabihin na kahit like natin siyang maging presidente, pag may nakikita nating mali, hindi naman pwedeng manahimik na lang tayo. Mali yun. Siyempre, yung nakita nating mali sa kanyang administrasyon, punahin natin, no, for him to cope up. Ganun lang yung naman kasimple yan eh. Kasi naniniwala naman ako na hindi lang naman siya. Siya yung nagtitimon ng barko, pero hindi naman siya lang. Napakarami sila. Kaya yun nga eh. So with due respect, no, to the president, di ba? Wake up, sir. Ayan, kung kailan mong paluin ang iyong gabinete, di tirahin mo. Di ba? Panatan natin, no? Hindi porket ganun yan eh, sa leadership and management, di ba? Siyempre, mas matalino kayo sa akin pagdating sa leadership and management, pero siyempre, hindi lang naman natin napupuna, nakikita natin eh. Kaya hindi naman pwedeng na lang tayo, di ba? Kim-kimin na lang natin yung ating bunganga, di ba? Siyempre, ilalabas natin, but of course, no? Sabihin na lang natin ito na constructive criticism. Criticism pa lang, hindi pa condemnation. So, hopefully, no, dapat talaga makagawa ang ating presidente ng mahusay at maayos na estratehiya para hindi lang maibangon ang kanyang rating, di ba? Bagkus magawa kung ano yung dapat, no, batay sa expectation ng ating mamamayan. Ayan. Alright? Then, siguro isa pang nakikita natin na rason is yung peace and order situation. No, nakita naman natin. Hindi, ayaw natin ikumpara ang administrasyong Marcos at administrasyong Duterte. Pero yung iba kasi nakikita nila, noon maraming namamatay na nababalitaan. Di ba? Pero mga alleged criminal, di ba? Mga sa lipunan, di ba? Ano bang tawag doon? Mga piste sa lipunan. Kaya siyempre, medyo marami pang natutuwa. Dahil alam nila na safe sila. Di ba? Na nawawala ang mga kriminal. Unlike ngayon, may mga ilang-ilang lang nababalitaan, pero hindi kriminal eh, mga inosente eh. Kaya, siguro, no? Anyway, nasa security industry tayo eh. Tsaka nasa media din. Kaya, alam natin yung nangyayari. No? Hopefully, alam naman natin, no? Ang daming programa ng ating tropa sa kapulisan, lahat-lahat naman ginagawa. Pero yung impression kasi ng ating mamamayan, siyempre yung iba hindi nila maintindihan. Kaya marahil isa ito sa nagiging rason. At palagay ko, contributing factor din yung political maneuver dyan sa lower and upper house, di ba? Yung issue ng pagpirma, na pirmang blanco na BICAM report. Kasi lumabas yung mismo ang presidential daughter sa katauhan ni Manang Amy Marcos. Ayan. Sorry. Palakpakan natin si Manang Amy. Ayan. Isnap yan si Manang Amy. Diba? Saludo tayo sa ginawang pagpuna. No, in spite na kapatid niya ang Pangulo. Pero siyempre, lumagay siya sa alam niyang tama. I will render my snappy salute to you, Your Honor, Manang Amy Marcos, for that matter. Ayan. So, mahirap pag-usapan to eh. Anyway, ibang topic. Pero ayan Manang Amy Marcos, talagang nagsisilbi yan ng maayos at mahusay sa sambayanan. Kasi ngayon, yan pa lang, di ba? Lumalagay siya sa tama. That is a manifestation, clear manifestation
na doon lang siya sa tama. Ayaw niyang konsintin ang mali. Sabagay, kahit ipagtanong nyo yan, no? Ang kanyang personalidad. No, noong mga taon na nagpupunta ako sa norte. Although taga Ilocos tayo, no? Pero nakabis tayo sa Maynila eh. Kasama yung mga tropang media. Minsan nagtatanong tayo diyan sa Kapitolyo, diyan sa Lawal. No, kahit hindi doon, kahit doon sa mga kainan diyan, di ba? Sinasabi nila na very simple public servant si Senator Marcos. Naglalakad niya daw, walang bodyguard. Isa lang ang ibig sabihin nun, pag naglalakad ka, wala kang kinakatakutan. Di ba? Dahil, siyempre, gumagawa ka ng tama, wala kang ginagawang mali. No? So, manifestation din yun na maayos ang kanyang personalidad. So, siyempre, ang kailangan natin sa Senado, maayos ang personalidad. Hindi yung talino. Matalino ka naman, ginagamit mo naman yung talino mo sa panggugulang. Di ba? Ginagamit mo naman sa pangmayaman na diskarte. Diyan sa Senado, dapat, ang diskarte natin dyan, pag ikaw ay lawmaker, diyan sa Senado, hindi lang, pangmayaman, dapat, din, pangmasa, yan, pangmahirap para balanse. Ayan, yun dapat ang senador. No, kaya, ito, definitely, siyempre siya yung incumbent na isa na ibubuto natin muli. At ikakampanya natin to sa ating mga kaibigan, mga tropa, mga tauhan, si Manang Amy. Hindi pa naman araw ng kampanya pero hindi naman ako tauhan. Basta gusto ko lang na sigaw. Di ba? So, ayun. So, ito lang naman, no, yung ating talakayan, no? Those are the important points of discussion, di ba? As far as our issue, our topic is concerned. And this is based on my own interpretation, di ba? According sa mga pangyayari sa ating lipunan. I believe that you have also the opinion and analysis for that matter, itong isyong ito. And definitely, I will respect what is yours. Pero, yun talaga ang ating pananaw. And so, dito pa rin sa issue. Okay, so, sa susunod, magkakaroon muli tayo ng mga talakayan pag may mga ganitong issues. So, hanggang sa muli, isang mapagpalang araw sa lahat.